ang Ama namin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad." Sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo: Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok." Sinabi pa rin niya sa kanila, "Ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya.' At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, 'Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan.' Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Hello mga bata! Tayo ngayon ay nasa 17 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating ebanghelyo, matututunan natin ang kahalagahan ng pagdarasal o pananalangin, lalo na ang panalangin Ama namin. Ang panalangin itinuro ni Kuya Jesus sa kanyang mga alagad na nais din niya na matutunan natin. Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Ito ang naging hiling ng mga alagad nang lapitan nila si Kuya Jesus pagkatapos niyang manalangin. Oo mga bata, maging si Kuya Jesus ay naglalaan din ng oras para manalangin. Pinapakita lamang nito kung gaano kahalaga ang pananalangin. Bilang sagot sa hiling ng mga alagad, itinuro sa kanila ni Kuya Jesus ang panalangin Ama namin. Kayo ba mga bata? Nagdarasal din ba kayo? Kinakausap nyo rin ba ang Diyos? Mahalaga mga bata na tayo ay natututong magdasal at gawin ito araw-araw, sapagkat ang pagdarasal ay pakikipag-usap natin sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, lalo na ng dasal na itinuro ni Kuya Jesus, ang Ama namin ay pinupuri at sinasamba natin ang Diyos. Nakakapagpasalamat tayo sa Kanya, nakakahingi ng sorry kapag may nagawang mali, at nasasabi natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan sa buhay, gaya ng pagkain, tirahan, masusuot, kagalingan sa sakit at paggabay. Ang panalangin ito ay kinagawian ng tawagin noon pa bilang panalangin ng Panginoon o sa Ingles ay Lord's Prayer. Ito ay nagsasabi na ang Ama namin ay ang panalangin itinuro at ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin, ito ay sa Panginoon, mga salita mula sa Diyos Ama, ang Panginoon ng ating panalangin na ibinigay sa atin sa pamamagitan ni Kuya Jesus, ang huwaran natin o tinutularan natin sa panalangin. Tandaan natin mga bata na ang Diyos ay mapagmahal sa atin at sa lahat ng tao, at Siya ay laging handang makinig sa atin.
Kaya hindi tayo dapat matakot o mahihiyang sabihin ang ating mga hiling at humingi ng sorry sa ating mga pagkakamali. Ang paglapit natin sa Diyos Ama sa pamamagitan ng panalangin ay parang tulad ng ginagawa ninyong mga bata na lumalapit sa inyong mga magulang at tinatawag ninyong Ama, na humihingi ng may pagmamahal, paglalambing, paggalang at pag-asa. Gaya ng pagsabi ng thank you po, sorry po, pahingi naman po. Mga bata, ngayon nalaman natin na ang kahalagahan ng pagdarasal. Tayo ay mas hinahamon ni Kuya Jesus na magdasal sa Ama araw-araw at sumunod sa kanyang kalooban. Paano? Una, magdasal kahit nag-iisa, anumang oras para sa inyong pangangailangan, pasasalamat, kaligtasan, kalusugan at paghingi ng sorry. Pangalawa, magdasal kasama ang pamilya, gaya ng pagrorosaryo at pagsisimba para sa pagkakaisa at pagmamahalan. Pangatlo, magdasal para sa iba at sa buong mundo, para sa kaligtasan, kapayapaan at pagkakaisa.